Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga subscriber. Sa mga viewers po, marami din pong salamat. Pwede po ba ako humingi ng suporta sa inyo? Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-59 na kabanata. Ang bagong streamers. Nagbalik lang sa katinoan si Alex nang mawala na sa paningin niya ang babae. Iniisip niya ang magandang mukha nito, at napangiti siya. Lady Carter. Ito kaya ang magandang babae na may-ari ng bar. Nagpunta siya sa doorman. Malinaw na sa isip niya, na ipagtatanong niya ang babae. Katulad ng inaasahan niya. Ang magandang babae ang may-ari ng bar. Ang buong pangalan nito ay Vivian Carter. Bumalik si Alex sa loob. Gusto niyang makausap si Vivian, tungkol sa posibleng pagbebenta ng bar. Gusto niyang makasiguro na hindi ito ibebenta sa iba. At mayroon siyang chance na mag-offer ng halaga. Sinundan niya si Vivian at nalaman niyang nasa office area na pala siya. May tao ba dito? Tumawag si Alex habang naglalakad sa office. Walang tao doon. Isang malaking lamesa para sa pagmi-meeting at maraming upuan lang ang nandoon. Nagpasya siyang umalis dahil baka hindi doon nagpunta si Vivian. Pagtalikod niya, may narinig siyang boses ng babae. Pumasok ka. Tumingin si Alex sa pinagmula ng boses, at nakita niya na may isa pang pintuan. Dito galing ang boses. Tinatawag niya ba ako, sa isip ni Alex. Tumingin uli si Alex kung may iba pang tao doon. At nang makitang wala, mabagal siyang naglakad papasok sa pintuan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan. At pumasok sa loob. Ang likod ng pintuan ay mayroon isang malaking bedroom, sitting room, at dressing room, banda sa dulo. Natulala siya sa nakita niya. Isang babae ang nakatayo, nakasuot ng pantaas at pambaba na panloob lamang. Nakatalikod ito. Ang buong kwarto ay amoy bulaklak na shower gel. Ang mahabang buhok ng babae ay basa, at tumutulo ang mga patak ng tubig sa kanyang katawan. Jun, ano pa ang hinihintay mo? Bilisan mo. Ibigay mo na sa akin ang tuwalya. Nang humarap ito, ang babaeng ito ay mayroong napakagandang katawan, kagaya ng isang supermodel. Lumakas ang pintig ng puso ni Alex. At hindi na niya makontrol ito. Sino ka? Tanong ng babae nang makita si Alex. Mabilis niyang kinuha ang bathrobe upang itakip sa kanyang katawan. Anong ginagawa mo dito? Hanggang saan ang nakita mo? Tanong ni Vivian. Dahil nakasalubong niya ito. Nakilala niya agad ito. Siya si Vivian Carter, ang may-ari ng bar na kanyang hinahanap. Wala akong nakita. Isinenyas pa ni Alex ang kanyang kamay, bilang patunay. Pero nagsimulang tumulo ang dugo sa kanyang ilong. Pinunasan niya ito ng mabilis. At nahihiyang sinabi na, pasensya ka na. Nininervyos ako. Lumabas ka dito, galit na sigaw ni Vivian. Sige, mahinang sagot ni Alex. Paglipas ng 5 minuto, nakadamit na si Vivian, at lumabas sa kwarto. Tumingin siya kay Alex, at naglakad patungo dito. Walang magawa si Alex kundi ngumiti ng pilit. Nang sandali ring iyon, isa pang magandang babae ang dumating. Ang manager ng Angel Bar. Naglakad si Jun, na may daladalang tuwalya sa kamay. Vivian, nakakuha na ako ng malinis na tuwalya para sa iyo. Ay sorry, nakabihis ka na pala. Sino siya, tanong ni Jun. Nandito siya para mag-apply ng trabaho bilang waiter. Sagot ni Vivian, kahit wala pang sinasabi si Alex. Para kay Vivian, ang lalaki ay nasa mga 20 taong gulang. Kaya naisip niyang nandito ito. Para sa trabaho. Isang waiter. Hindi na namin kailangan ng waiter dito. Wika ni Jun kay Alex na nakangiti. Siya at si Vivian ay pinag-uusapan ng ibenta ang bar. Kaya hindi na nila kailangan pa ng bagong waiter. Jun, huwag kang mag-alala sa kanya. Wika ni Vivian, at tumingin ito kay Alex. Isa kang estudyante, tama ba ako? Simula ngayon, magtatrabaho ka na dito sa aming bar. Siyempre, hindi namin kukuhain ang oras ng iyong pag-aaral. Pwede kang pumunta sa lahat ng libre mong oras. Babayaran kita ng $10 sa isang oras. Ano, pumapayag ka ba? Sa totoo, ang dahilan ng pagpunta ko dito ay, bago pa matapos ang sasabihin ni Alex, sumingit na si Vivian.
Ang $10 sa isang oras ay hindi pa ba sapat para sa iyo? Tingnan mo nga ang suot mong damit. Hindi mo ba alam ang mga magagandang offer pag narinig mo? Nag-o-offer ako sa iyo ng trabaho bilang pagbibigay ng pabor. Kahit hindi na namin kailangan ng waiter, ay tatanggapin kita bilang pagtulong. Dapat alam mo kung ano ang makabubuti sa iyo. Nabigla si Alex. Umaasa siya na si Vivienne ay may maayos na pag-uugali ng isang babae. Hindi niya inisip na ito ay hindi makatwiran. Sa isip ni Alex, na-offend niya ito kanina. Kaya napagtanto niya na kung ano-ano na ang naisip nito tungkol sa kanya. Hindi na iyon mahalaga. Tatanggapin ko ang trabaho dito sa kanila. Magkakaroon ako ng pagkakataon na malaman ang mga bagay-bagay dito sa Angel Bar. Makakatulong ito kapag binili ko na ito. Sa isip ni Alex. Kaya pumayag siya sa alok na trabaho. Pagkatapos pumayag ni Alex. Sige, okay na, at makakaalis ka na. Tatawagan na lang kita kapag may kailangan ako. Tandaan mo, pupunta ka lamang dito para magtrabaho kapag wala kang klase. Tumango si Alex at lumabas na sa opisina ng bar. Vivienne, ang ating bar ay nasa merkado na. Bakit ka pa tumanggap ng bagong waiter? Tanong ni June, habang napapaisip. Sumagot si Vivienne. Hindi mo ba napansin ang kanyang pananamit? Mukha siyang basahan. Ang ating bar ay sikat sa mga estudyante na malapit sa atin. Kailangan natin madagdagan ng kaalaman tungkol sa kanila para mapagsilbihan natin sila ng ayon sa panlasa nila. Ang pagsasalita ni Vivienne ay seryoso. Pero ang totoong dahilan kung bakit niya tinanggap si Alex. Nag-aalala siya na baka ipagkalat ni Alex ang nangyari kanina. Kaya kung magtatrabaho siya dito, ay hindi niya ipagsasabi iyon. Nakaramdam na ng pagod si Alex habang naglalakad papunta sa paaralan. Sinabi niya kay Ben at sa iba pa. Nauupa siya ng bahay sa labas ng campus at hindi na siya masyado makakapamalagi sa dorm. Pero ngayong gabi, alam nilang doon matutulog si Alex. Nang makarating na siya sa dorm, nakita niya ang kanyang mga kaibigan na nakahiga sa kanilang mga kama at nagtatawanan ng malakas. Nang makita siya na pumasok sa room, excited na sinabi ni Ben, "Alex, kailangan mong makita ito." Si Kathy ay gumawa na rin ng kanyang sariling broadcast. "Mamamatay na kami sa katatawa, kakapanood nito. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Max at Joe." Tumingin si Alex kay Max at Joe, na nakahiga rin sa kanilang kama at tumatawa, habang nakatingin sa kanilang cellphone. Naghilamas si Alex bago humiga. Nagpadala siya kay Debbie ng goodnight message bago nagbukas ng livestream channel. Tinanong niya si Ben kung ano ang channel ni Kathy para makapasok. Sa screen nakita ni Alex. Ang buhok ni Kathy ay gulo-gulo, at sobrang kapal ng makeup nito sa mukha. Mula sa channel ni Kathy. Nagpapasalamat ako sa lahat ng nanonood ng livestream ko. Sa mga gustong mag-request, ipadala nyo lang ang mensahe kung ano ang ipapagawa ninyo. Pangako na gagawin ko ang mga ni-request nyo. Sinabi ni Max kay Alex. Hindi ka maniniwala sa ginawa ni Kathy kanina. May nagsabi na gusto nilang paikutin ni Kathy ang kanyang ulo ng 50 beses. Mabilis itong ginawa ni Kathy na parang isang baliw. Pagkatapos niyang paikutin ang kanyang ulo, nahilo siya at nalaglag sa kanyang bangko. Tahimik lang si Alex. Maliwanag na ginagamit ni Kathy ang livestream para kumita ng $350,000 na ipambabayad kay Billy. Sa isip ni Alex, tumingin siya sa screen. Ang lahat ng mensahe ay pang-iinsulto at pagmamaliit kay Kathy. Sabi ng isa, ang babaeng ito ay may magandang pares ng dibdib. Pwede siyang maging kaibigan ko, kahit anong oras. Sabi pa ng iba, pwede niyang gamitin ang kanyang itsura para mabuhay. Pinakamagandang babaeng streamer sa buong internet. Sabi pa uli ng isang mensahe. Hindi pinansin ni Kathy ang mga pang-iinsulto sa kanya. Ang kailangan niya ay makakuha ng sapat na pera pambayad kay Billy. Kung hindi ako makakabayad, baka masiraan ng ulo si Billy. At hindi ko alam kung ano ang pwedeng gawin ng mga kaibigan niya. Sa isip ni Kathy, nasa 500 na ang nanonood sa channel niya. Kumita na rin siya ng $50. Kung magpapatuloy ito ng ganito kabagal,
Hindi niya maiipon ang pera na kakailanganin niya. Alex, di ba iniwan ka ni Kathy para kay Billy? Sandali. Paparusahan ko siya para sa iyo. Sinabi ito ni Ben kay Alex habang nakangiti. Pakiusap. Huwag kayong gumawa ng kahit ano sa kanya. Sinubukan na pigilan ni Alex si Ben. Di nagtagal. Ang bid ni Ben ay lumabas sa screen. Ang bid ni Ben ay tumayo ka sa lamesa at tumalon ng 3 beses para sa $20. Tumingin si Alex kay Ben nang may pagkainis. Nadidismaya siya sa kanyang kaibigan. Ang patalunin ng babae sa isang lamesa ay hindi maganda. Baka maaksidente pa ito. Hindi sapat ang $20. Sa isip ni Alex. Pero tinanggap na ni Kathy ang hamon. Sinabi nito, "Big brother, gagawin ko ang hinihiling mo. Pakiusap. Huwag mo kalimutan ang reward ko." Inilapag ni Kathy ang kanyang cellphone. Kumuha ng patungan at umakyat sa lamesa. Tumingin siya sa camera at sinabi, "Big brother, tatalon na ako ng 3 beses. 1, 2, 3. Pagkatapos magawa ang pangatlo, napunta si Kathy sa dulo ng lamesa. Umalog ang lamesa, na dahilan para ma-outbalance siya. Umiyak siya sa sakit nang mahulog ito sa lapag. Malakas ang kanyang pagkabagsak. Mabilis na tinulungan siya ng 2 niyang roommates. Dahil desidido si Kathy na kumita ng pera para ipambayad kay Billy. Tinitiis niya ito. Bumalik si Kathy sa kanyang upuan, at sinabi sa screen, "Big brother, nagawa ko na ang hiling mo. Ngayon ay ibigay mo na sa akin ang reward ko." Ang $20 ay lumabas sa screen. Proud na sinabi ni Ben kay Alex. "Mas maayos na ba ang pakiramdam mo ngayon?" Nakaramdam ng galit si Alex. Tumingin ito kay Ben. "Wala ka bang mas maayos na pwedeng gawin?" Napayuko si Ben. Napagtanto niya na sobra ang kanyang nagawa. Tumingin si Alex kay Kathy sa screen. Naisip niya na kinakain na ni Kathy ang kanyang pride para lang kumita, at may maibayad kay Billy. At nang i-off na ni Alex ang kanyang cellphone, biglang may lumabas sa screen. Ang Tapatan. Ito ay bagong segment na inilabas ng broadcasting network na kung saan ay ito ang network nila Kathy. Magkakaroon ng 2 individual na magtatagisan para sa mga kahilingan ng audience. Ang mananalo ay makakakuha ng cash reward. Ang mananalo ay magkakamit ng $100,000. Ito ang pinakamalaking premyo na ibibigay. Lumaki ang mga mata ni Kathy sa nakita. $100,000. Kung mananalo siya, mababayaran na niya ang halos 1 sa 3 bahagi na halaga. Isa itong magandang pagkakataon para sa kanya. Ang kalaban ni Kathy ay lumabas na. Isa itong magandang estudyanteng babae. Siya si Mimi. Mayroon na itong mahigit 20,000 na nanonood sa kanya. Tumingin si Mimi kay Kathy, na kanyang kalaban, at ngumiti. Ang broadcast ni Kathy ay nagsimula na ilang oras na ang nakalipas, at mayroon itong 500 na supporters sa kanyang room. Alam ni Mimi na mayroon siyang malaking agwat. Sigurado siyang mapupunta sa kanya ang $100,000 na papremyo. Sana po ay nagustuhan niyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.